Puri po ang Panginoon Diyos sa ating po mga inawit na papuri at pagsamba sa harapan niya. Ano po. Ngayon po ay nagse-celebrate po tayo ng Kapaskuhan o yung pong kapanganakan ng ating pong Panginoong Hesus. Na kung saan po ay ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak para po sa ating lahat. Para sa kaliligtas natin at para po yung ating buhay ay maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa ating pong Panginoong Diyos. Bago po ako magsimula, gusto ko muna kayong batiin ng isang maligayang Pasko sa inyong lahat. At kung meron po kayong katabi dyan, pakisabi niyo po ng merong ngiti. Maligayang Pasko sa inyo. Siyempre po, kapag tayo po binabati ay dapat hindi po nakasahod yung palad na po na nag-expect po ng regalo na po. O kaya ng sobre na po. Sapat na po yung sapat na po yung pagbati na naalala po natin ang bawat isa. Pero hindi po masama ang ang regalo ha. Kung gusto niyo po akong bigyan, pwede niyo po akong bigyan at tatanggapin ko po yan. Yun po, At kung meron po kayong gustong batiin meron po tayong comment section po dyan. Pakilagay niyo po yung pangalan ng gusto niyong batiin at pakisabi mo sa kanya ng merong ngiti ng ganito, maligayang Pasko sa iyo. Ayan, baka alam niyo po minsan nakikinig lamang po tayo, may mga kapatiran pala tayo gusto lang na gustong mabati talaga, mailagay yung pangalan at mabati siya at naalala siya ay talagang tuwan-tuwa niyan. Amen po. Ngayon po ay gusto ko pong kumasin, kumusta na po ba ang araw ng inyong Christmas celebration kahapon? Okay. Alam niyo po, meron po tayong dalawang feelings na po kapag sumasapit yung celebration ng Christmas. Marami po, unang-una po dyan ay marami po talaga ang masaya. Bakit masaya? Kasi po marami po tayong natanggap na pagpapala mula sa ating pong Panginoon Diyos. Materially din, marami po tayong natanggap. Nandiyan po ang 13th month, meron pong bonus, may mga groceries po tayo, yung po bang sama-samang kumpleto po yung pamilya, sama-samang nananalangin, nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Sama-sama tayo sa pagkailan, nagkukwentuhan, nagpe-fellowship po ay talaga pong napakasaya po yan. Maging sa mga bata naman po ay maraming regalo at meron po silang mga magagandang at nakikita po natin ang kanilang kagalakan din po sa kanilang mga natatanggap na po. At ang iba naman po ay siyempre ay gusto mag-celebrate naman sa ibang lugar. Okay? At sa kaligitnaan din po natin ay hindi rin po mawawala po yung mga nalulungkot. Bakit kaya nalulungkot? Alam niyo po sa panahon ng year 2021 ay dumaranas po tayo yung bansa po natin ay dumanas po ng quarantine situation at kung saan po ay marami po ang nawalan ng trabaho, hindi po alam nila hanggang ngayon kung saan sila kukuha ng pantawid gutom sa kanilang mga mahal sa buhay, sa pang-araw-araw nilang ginagawa po. At ang iba naman po ay sa mga negosyante, marami po ang nalugi na hindi pa rin alam kung kailan matatapos itong quarantine situation natin para makabangon. Ang iba naman sa atin ay nawalan ng mahal sa buhay at marami po tayong nabalitaan yan. Nakakalungkot po na hindi natin sila makasama, pero yun po talaga ang layunin po ng Panginoon para po sa kanila. Marami din po nagkasakit po. At salamat din po sa Panginoon dahil talagang napagaling din po sila. At meron din po pa rin hanggang sa ngayon ay nasa balik pa rin ng karamdaman. Last week nga lang po ay meron po tayong nabalitaan na malakas na bagyo sa parteng Visayas and Mindanao na kung saan marami pong nasalanta. Kaya po nananawagan din po ang iglesyang ito na kung saan kung gusto niyo pong tumulong ay pwede niyo pong ipaabot ang inyong pong tulong sa pamamagitan po ng pagpapadala rin po sa kanila sa tulong din po sa pamamagitan po ng ating pong iglesia. Now, kung ganito po ang nararanasan po ninyo, sasaya ba ang Pasko? Feeling hopeless, di po ba? Pero ito po ang good news. Kaya po tayo nagsiselebrate ng Christmas ay meron po tayong natanggap na hope mula sa ating pong Panginoon Diyos. God gives us hope, the unshakable hope. Pakasabi niyo sa inyong katabi, unshakable hope. Ayan. Kinakailangan sambitin po natin yan para pag dumarating tayo sa mga sitwasyon na kala po natin wala na pong pag-asa, banggitin po natin unshakable hope. Kasi po ang unshakable hope ay nanggagaling sa ating pong Panginoong Hesus. Kapag sinabing unshakable, walang kayang gumiba, walang pwedeng tuminag yan. Siya po ay matibay na saligan po natin ang Panginoong Diyos natin na si Jesus. Siya po ang ating pong pag-asa.
Alam niyo po, itong panahon po ng December natin po tinatalagay ay talaga po napaka-unshakable na po. Ay yung pong more than a season na po. Hindi po siya pang December lang. Habang nabubuhay po tayo, habang tumitibok po ang puso po natin, kasama po natin ang ating pong Diyos. God is with us. Na po. At last 3 weeks nga po, napag-aralan po natin yung iba-ibang seasons na po. Yung seasons of love. Okay, yung pag-ibig po ng Diyos ay hindi po natin kayang sukatin na po. Hindi natin kayang sukatin kung gaano siya kalawak, kung gaano siya kataas, at gaano siya kalalim na po. Dahil po ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamali po sa atin. Kung tayo po lagi nagkakasala sa harapan po niya, tanda mo kapatid, lumapit ka lang sa Kanya nang mayroong pagtitiwala, patatawarin ka ng ating pong Panginoon Diyos. Gaano man yan kabigat, gaano man yan karami, papatawarin ka ng ating Panginoon Diyos. At hindi lamang yan, lilinisin ka na parang busilang maputi ang iyong mga kasalanan. Amen po. So napag-aralan din po natin yung seasons of joy. Laging may kagalakan sa puso. Kaya nga po wala pong Kristiyanong nakasambakol ang muka. Tingnan niyo po yung mga katabi. Nakasambakol ba kanyang muka? Sabi ngiti, ano? Sabi ngiti. Tandaan po natin, lagi po tayo mayroong kagalakan na po sa ating pong buhay. Kahit mahirap ang buhay, laging may galak sa puso dahil alam po natin, kasama po natin ang ating Diyos na buhay na siya nagbibigay sa atin ng kagalakan. At last week nga po, napag-aralan po natin yung season of peace. Meron po tayong kapayapaan sa bawat isa. Nagkakaroon po tayo ng kapahingahan sa ating Diyos. Ang Diyos ang bahala sa atin kung sa Kanya lang tayo aasa at wala ng iba. At ngayon po itatalakayin po natin ang panibagong season. Yan po ang season of hope. Basahin po natin sa Isaiah 9:2 hanggang 3 at yung verse na 6. Sabi po dyan ay nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupain balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang mga tuwa, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Purihin ang Panginoon Diyos sa kanyang mensahe, sa kanyang pagkabasa ng kanyang salita. Sabi po ng verse ay nakakita ng isang maningning na liwanag sa gitna ng kadiliman at magkakaroon sila ng isang malaking kagalakan na po dahil sa pagsilang ng isang sanggol na lalaki na po. Binigyan sila ng Diyos ng hope dahil sa pagsilang ng ating pong Panginoong Diyos na si Jesus. Now, ang tanong po ay ganito. How can we trust a God who cannot be seen? We cannot. Hindi natin maintindihan ang mga sinasabi ng Diyos at hindi natin magagawang magtiwala sa Kanya dahil hindi natin siya nakikita. That is why Jesus must come. Sabi sa Matthew 1 verse 23, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Nilaw po ng God the Father na ipanganak si Jesus para maintindihan po natin kung ano ang layunin ng Diyos para po sa atin at ano-ano po ang dala ni Jesus. Jesus came to bring hope. Ano po ba ang hope na ito? Tingnan po natin ang definition ng tunay na hope. True or false muna po tayo ha. True or false. Pakitype nyo lamang po sa inyong comment section kung true at o kaya naman ay false pag hindi po siya totoo. Ito po ang meaning ng hope. Hope is a feeling that what is wanted will happen. A desire accompanied by expectation. Ulitin ko po. Hope is a feeling that what is wanted will happen. A desire accompanied by expectation. True or false? Time is up.
Ang tamang sagot po dyan ay false. Ang nag-definition lamang po niyan ay si Webster Dictionary. No po? Yan po, yung definition po yan ay ayon po sa panuntunan ng tao at hindi po yan tinuturo ng Biblia. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa hope? Sabi po dyan ay ito, hope is an expectation based on the promises of God. God's hope is not based on feelings, desire, or positive thoughts. It is based on the promise from God. Sabi po sa Romans 15 verse 4, for whatever was written in the former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope. Yung po pala ang hope na po. Ang hope po pala, ang basihan ay ang Biblia, mga pangako ng ating pong Panginoon Diyos. Kung ang hope mo ay walang basihan at walang pinanggagalingan at walang source, ang tawag po dyan ay panaginip. Nananaginip ka lang ng ising. Ang tunay na hope ay mayroong basihan. Yan po ay ang word o yung mga pangako na nagmumula sa ating pong Panginoon Diyos. At hindi po tayo magkakaroon ng hope kung wala po tayong pananampalataya dahil hope is an integral part of one's faith. Kung ikaw ang tatanungin ngayon, where is your hope? Is it in a relationship? Is it in money? Is it in your job? Is it in your insurance? Is it in the promises of God? Alam niyo po, tayo na po ang pinakakawawang tao kung ang hope po natin ay hindi nanggagaling sa mga pangako ng ating pong Diyos. At ano-ano po yung mga pangakong iyan na dapat ay meron po tayo. God's promises we hope for. Meron lamang po akong tatlong importante na sasambitin po, na talagang yan pa lang ay talagang mapapagpala na po tayo, talagang magbibigay kalakasan na po sa ating pong buhay. Pero ang totoo po talaga yan, marami pong pangako ang Diyos na makukuha po tayo sa salita po ng Diyos, sa Biblia. Una po, a hope of salvation. Lahat po ng tao ay nagkasala at nakatakdang parusahan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, binigyan niya po tayo ng pag-asa ng kaligtasan. A hope of salvation. Romans 8 verse 24, for in this hope we were saved. Okay. Pangalawa, a hope of eternal life. Iniligtas na tayo, binigyan niya pa tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa Titus 3 verse 7, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. Alam niyo po, ang buti po ng Panginoon Diyos po. Diligtas niya na tayo, binigyan niya pa tayo ng buhay na walang hanggan. Okay. Hindi lamang po yun. A hope for better life. Ano po ba ang mga pinanghahawakan po natin sa buhay natin na ito? Ano po ba yung mga pinanghahawakan natin pangako na nagmumula sa ating Panginoong Diyos? Na habang nag-journey po tayo dito ay hindi po tayo nahihirapan, bagkos ay napapagpala po tayo. Ay naman ang sitwasyon sa ating buhay ay napapagpala tayo dahil sa mga pangakong ating pinanghahawakan na nagmumula sa Diyos. Unang-una po, 4 lamang po yan. God is always with me, I will not fear. Okay. Ang Diyos ay laging sumasa akin, hindi ako matatakot. Sabi nga natin kanina, God is with us. Laging sumasa atin ang ating Panginoon Diyos. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, lagi natin kasama ang ating Diyos. Namang problema ka ba? Tandaan mo, kasama mo ang ating Panginoon Diyos. Meron ka makaramdaman, tandaan mo, meron kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Ano man ang kalagayan mo, nasa kalagayan karangyaan ka man, kasama natin ang ating Diyos. Huwag natin siyang kalilimutan. Pangalawa, God is always in control. I will not doubt. Maraming bagay na hindi natin naiintindihan sa buhay. Bakit may mga bagay na hindi natin maintindihan? Bakit may mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin inaasahan? Lagi tayong may tanong sa ating Panginoon Diyos. Natutulog ba ang Diyos? Tandaan mo kapatid,
God is in control. I will not doubt. Pakisabi nyo nga po, God is in control. I will not doubt. Yan. Ang Diyos, hindi natin alam kung ano magiging bukas natin, pero tandaan po natin, ang Diyos ang nagmamaniobra ng ating buhay. Siya ang may control ng lahat-lahat. Ano man nangyari sa atin, para sa kaibubuti po natin at para sa ikalalakas po natin. Okay. Pangatlo, God is always good. I will not despair. Amen na po. God is good all the time. Yan, pakasabi niyo ulit. God is good all the time. Mabuti po ang ating pong Diyos. Lahat po ng nangyayari po sa atin na parang mali sa paningin po natin, tandaan po natin, yan po ay layunin ng Diyos para po sa ikalalakas po natin at hindi po para sa ikababagsak po natin na po. Yan. Pang-apat, God is always victorious. I will not fail. Kung tayo po'y mananampalataya ay tinatawag na victorious o mananagumpay, ano pa ang kailangan po natin? Lahat po ng katagumpayan ay pinagkaloob po sa atin dahil ang Diyos mismo ang nagtagumpay sa lahat ng bagay habang siya ay narito ba? Kung siya po ay nandito po, kapiling po natin. Lahat po ng bagay na kailangan po natin ipagkakaloob sa atin ayon sa layunin ng Panginoon Diyos, ayon sa kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi sa Romans 8:31 hanggang 32, ano pa ang masasabi? Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? We are victorious. Po, tayo pong lahat ay tagumpay na. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Ang ganda na po. Kung ang anak niya nga ibinigay sa atin, ano pa ba yung mga pangangailangan niya, pangangailangan natin? Ibibigay niya ng masagana sa atin. Hindi po lahat ang gusto natin ibibigay sa atin. Ibibigay niya ng masagana ang lahat ng mga pangangailangan natin. Meron tayong pag-asa na nagmumula sa ating Diyos. Hindi pa katapusan ng buhay. Kung tayo po nasa sitwasyon na nahihirapan po tayo, meron tayong malaking pag-asa na nagmumula sa ating po Diyos. At yan po ang magbibigay kalakasan po sa atin, sa bawat isa sa atin. Now, ang tanong, why do we hope? Because God, who cannot lie, promised it. Ipinangako yan ng ating pong Panginoong Diyos. And it was given through God's grace. Na po, ipinagkaloob sa atin yan ng libre, na po, biyaya ng Panginoon. Hindi po yan ipinaghirapan, kaya wala ka nang gagawin, no? Magtiwala ka sa Diyos na pinagkalooban ka ng biyaya. Yun po ang gagawin po natin, tanggapin at panghawakan. Sabi po sa 2 Thessalonians 2 verse 16, now may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace. Okay. Biyaya po yan sa atin ng Panginoon Diyos. Ang tanong po ay ganito, who can have this hope? Ang sagot po dyan ay ito, those who are in Christ. Out of Him, there is no hope. Kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay naniniwala sa ating Panginoon, at kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, meron tayong pag-asa na nagmumula sa Kanya. Ito po ang masakit na po. Kung tayo po ay hindi nagtitiwala sa Diyos, wala tayong pag-asa. Hindi po ako may sabi niyan. Ang nasasabi po niyan ay ang Biblia. Ano pa sinasabi? Those whom Christ is in. Litin ka po, those whom Christ is in. Sabi po sa Colossians 1 verse 27, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismahan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Isinusuot po pala natin si Kristo. No po? Kapag isinusuot po natin ang damit, nakikita po sa atin yung damit. Kapag isinuot po natin si Kristo, dapat nakikita po sa ating mga buhay si Kristo. Christ lives in the Christian. Po. Nabubuhay sa atin si Kristo. Sabi po sa Galatians 2 verse 20, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Si Kristo dapat ang nakikita sa atin.
At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ang katawang ito ay katawan lang natin po, na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. At tayo pong lahat ay nabubuhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo. At hindi po tayo nabubuhay ayon po sa ating pong will o mga layunin. Nabubuhay po tayo ayon sa layunin ng ating pong Panginoon Diyos. Kung yan po ang sinasabi ng Biblia, yan po nabubuhay po sa atin si Kristo at sinuot po natin sa ating buhay si Kristo. Ano ang dapat natin maguntugon sa ganito pong panawagan ng ating pong Diyos? Those who have this hope must, isa-isahin po natin, purify themselves na po. Ang maging banal, walang kapintasan, walang dungis sa harapan po ng ating pong Diyos. Panatagin po natin tayo ay, oo, nagkakasala tayo, pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natin kayang sugatan. Makakalapit tayo at lilinisin po tayo at magiging banal po tayo sa kanyang harapan at magiging kaaya-aya po tayo sa kanyang paningin. Ano pa? Rejoice in their hope. Magalak po tayo dahil meron po tayong pag-asa na nagmumula sa ating Diyos. Sabi po sa Romans 12 verse 12, pag-asang habang tayo ay nabubuhay at pag-asa sa kabilang buhay. Yan, ang ganda na po. Wala na po tayong hahanapin pa dahil tayo po ay meron pong pag-asa ngayon at sa mga susunod nating buhay. Okay. Pangatlo, remain steadfast. Okay. Manatili po tayo sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon Diyos. Sabi nga po, ang mapagtiis ay nagbubunga ng pagtiyatyaga at ang pagtiyatyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Meron po palang process, dapat po pala ay mapagtiis po tayo, tapos mapagtyaga at nagbubunga ito ng pagiging mabuting tao at nagkakaroon ito ng bunga ng pag-asa na po. Ito po nakakalungkot. Marami po mga tao ang hindi po kayang magtiis na kung saan ay nagpapakamatay na lang. Hindi nila kayang magtiyaga, hindi nila kayang maging mabuting tao na kung saan ay nawawalan sila ng pag-asa. May process po pala na po. Alam niyo po, meron po tayong nababalitaan. Sabi daw po, meron daw po nag-suicide na mga Kristiyano. Ang totoo lamang po doon ay meron nagpakamatay, pero hindi po siya Kristiyano. Yan. Kasi po wala pong Kristiyanong nagpapakamatay. Ang Kristiyano po, lagi po yan magpag-asa. Laging mayroong bagong buhay. Laging mayroon siyang bagong umaga. Kaya nga patian po natin, good morning. Di ba? Lagi pong sariwa ang biyaya ng Panginoong Diyos sa ating pong mga buhay. At ano pang sinasabi? Be righteous. Okay. Mabuhay tayo ng may katwiran at kalugod-lugod sa harapan po ng ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya at siyempre sa tulong ng banal na Espiritu. Bilang pagtatapos po, gusto ko pong iwan sa inyo ang isang verse sa Romans 15 verse 13. Sabi po dyan ay, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Of all people who are living, the Christian is the only one who has the true hope. In our lives, sa ating po mga buhay, let us do things that are pleasing to our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, ang Christmas is more than a season na po. Hindi lamang siya is napapanahon lang. Kumbaga po ay siya po ay all throughout, all entire na ating pong buhay ay siya po ang dapat na nakikita po sa atin. Meron po tayong greatest gift na nagmumula sa ating pong Panginoong Diyos. Siyempre po ang kanyang kaligtasan na po ang gift pa na binigay niya po sa atin ay yung pong love, yung joy, yung peace at yung pong hope. Dahil kasama po natin sa araw-araw ang ating pong Panginoong Diyos. Nawa po ay marami po tayong natutunan sa month of December na ang diwa ng Pasko ay si Jesus lamang at wala na pong iba.
At sa pagtatapos po ng year 2021 ay alam po natin na marami po ang nangyari na hindi magaganda sa ating buhay. Salamat sa mga nakapagtagumpay o salamat sa mga tao talagang ang blessing ay nagpapatuloy at sa mga tao naman na hindi naging maganda ang year 2021. Kalimutan na po natin lahat ang mga yan at meron po tayong bagong pag-asa na nagmumula sa ating pong Panginoon Diyos. At wala naman po talaga tayong aasahan, hindi yung situation po natin, hindi po ang ating pong presidente o sino pa mang mga tao. Ang aasahan lamang po natin ay ang ating pong Panginoon Diyos. Ano man, dumaan man tayo ng ganong karaming sitwasyon, tandaan po natin ang kagalakan, ang pag-ibig, ang kapayapaan at ang pag-asa ay manggagaling lamang sa ating Panginoon Diyos at wala nang iba. Purihin po ang Panginoon Diyos sa kanyang mga mensahe. Tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa sandaling ito ng amin pong Lord, mensahe, yung pong mensahe na nagmumula sa iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, dahil meron pong Kapaskuhan. Salamat, Panginoon, meron kaming sineselebrate na kung saan, Panginoon, tunay nga, Panginoon, na ipinanganak ka. At walang makakapagsabi, Panginoon, na hindi ito nangyari. Bagkus, Panginoon, marami nagsasabi, Panginoon, na nangyari ang mga bagay ito. At yan po ay pinatotohanan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Salamat sa iyong mensahe, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pangako ipinagkaloob sa bawat isa. Lord, yung pag-asa, Panginoon, ng kaligtasan, pag-asa, Panginoon, ng eternal life, Panginoon. Salamat, Panginoon, at Lord, sa pag-asa, Panginoon, na habang kami nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, Panginoon, ay kami ay iyong sasamahan. Salamat, Panginoon, dahil nakalampas kami ng year 2021. Akala lang namin, Panginoon, na hindi mo kami sinamahan. Pero ang totoo, Panginoon, kami ay dala-dala mo, Panginoon, sa iyong balikan. At Lord, sa tatahakin namin na 2022, Panginoon, nawa, Panginoon, ay iyong gabay, ang iyong patnubay, Panginoon, at ang iyong mga pangako, Panginoon, sa aming buhay ay siyang maganap, Panginoon. Habang kami, Panginoon, ay Lord, magawa, Panginoon, sa taong 2022. Nawa, Panginoon, sa aming paglakad, sa aming buhay, ang iyong pangalan, ang Kristo, ang Jesus sa aming buhay, Panginoon, na aming isinuot ayon sa iyong salita. Ang Kristo, ang siyang nabubuhay sa aming mga ang makita sa amin ng bawat isa, ng mga mahal namin sa buhay, sa mga nakakilala sa amin. Purihin ka, Panginoon, na Panginoon, sa aming mga plano, ikaw ang magbasbas nito, maging ang iglesia, Panginoon, maging may mga karamdaman, Panginoon. Lord, basbasan mo kami na iyong pagpapala, na iyong kagalingan, Panginoon, at yun ng iyong wisdom sa taong 2022. Purihin ka, Panginoon Diyos, na ikaw siyang naitaas at wala na pong iba. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Happy New Year po sa inyong lahat. At naman po, magkaroon po tayo ng isang mapagpalang bagong taon sa ating pong year 2022. See you po on next Sunday. God bless.